at gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng ating News Online TV, inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Sal ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Magandang gabi Pilipinas at buong mundo. Ako po niyo tagapag-ulat at kabalitaan, Gazi Sarit. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-31 ng Mayo, taong 2025. Oras sa buong kapuluan, 31 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi, Philippine Standard Time.
Muli sa inyo ang news recap, mga balita at kaganapan sa loob ng isang linggong nakalipas. Narito na ang ating mga balita. Sa ating mga headlines, hawak na valid passport ni Harry Roque, isa lang umano ayon sa DFA. Mandatory face mask dahil sa MPOX, ipinatutupad na sa Davao. Pagpapauwi kay Teves, patunay ng pagtugis sa hustisya ayon sa DILG. 3 tren sa MRT3 planong idagdag ng DOTR. Magnitude 4.6 na lindol sa Quezon, naramdaman sa Metro Manila. Traffic violations, tumaas ang bilang dahil sa NCAP. Viral na imbornal sa Makati, binansagang drainage motel. 2 lalaking nagnanakaw ng kable sa loob ng manhole, timbog. Chel Jokno at Marian Rivera may lagda sa dokumento kaugnay ng confidential funds. At General Nicolas Torre, bagong PNP chief na. Ang detalye ng mga balita, abangan sa amin hong pagbabalik. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. At ngayon sa detalye naman ho ng ating mga balita. Isang valid regular Philippine passport lamang ang hawak ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ang pinakahuling pasaporte ni Roque na lumabas ayon sa verification ng database ay na-issue Hulyo nakaraang taon at sa Hulyo 2034 naman mag-e-expire. Kinumpirma rin ng DFA na kanselado na ang ibang na-isyong pasaporte ni Roque noon alinsunod sa panuntunan. Nagkaroon pa umano ito ng diplomatic passport na na-issue December 2, 2017 at nag-expire naman ng December 1, 2022. Nilinaw naman ng DFA na isang valid at aktibong pasaporte lamang ang pwedeng panghawakan ng bawat Pilipino maliban na lamang sa mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno na maaaring bigyan ng diplomatic passport upang gamitin sa paglalakbay sa ibang bansa para sa isang opisyal na misyon. Samantala, ang nasabing kumpirmasyon na ito ng DFA ay taliwas sa pahayag ng Department of Justice o DOJ na si Roque ay may 2 hanggang 3 pasaporte.
Sa ibang balita, ipinatutupad na sa lalawigan ng Davao del Sur at bayan ng Compostela ang mandatory face mask bilang proteksyon sa tumataas na bilang ng kaso ng monkeypox o mas kilala bilang Mpox. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 20 Series of 2025, muling ipinatupad ni Governor Yvonne Arcagas ang mga health protocols maging ang mandatory na pagsusuot ng face mask matapos ang nakumpirmang kaso ng Mpox sa Magsaysay, Davao del Sur. Saad sa kautosan na ang lahat ng residente at mga individual na sakop ng Davao del Sur ay required nang magsuot ng face masks sa mga indoor public space at enclosed spaces tulad ng palengke, sasakyan, tanggapan, paaralan, simbahan at business establishments, maging ang mga public spaces na walang social distancing. Samantala sa bayan naman ng Compostela, ipinag-uutos din ni Mayor Levy S. Ebdao sa ilalim ng Executive Order No. 40 Series of 2025 ang mga health measures upang hindi na kumalat pa umano kaugnay ng mga kumpirmadong kaso sa mga karatig bayan. Gaya ng Davao del Sur, required din ang pagsusuot ng face mask ng mga residente sa kaparehong uri ng mga lugar at nagpapaalala rin sa palaging paggamit ng alkohol at ligtas na paraan ng pag-ubo at pagbahing. Alam niyo ho, ayon ho sa mga pagsusuri nitong mga nakaraan, may mga pagsusuri ho na ginawa na ang sinasabing ang monkeypox daw ho ay hindi ho katulad ng COVID-19 sapagkat ang COVID-19 nakakahawa ho kahit asymptomatic. So sa ganoong paraan daw ho kumakalat yung sakit. Samantala sa monkeypox naman, ang nakakahawa lang daw ho yung symptomatic. Pero syempre, sakit pa rin ho ito at nakakahawa pa rin, marapat pa rin mag-ingat. Sa ibang balita naman, malinaw na determinado umano ang pamahalaan na maihatid ang hustisya matapos ang pagbabalik sa bansa ng napatalsik na kongresistang si Arnulfo Teves Jr. ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Matapos ang 2 taong pagtatago sa Timor-Leste upang takasan ng batas, arestado at naiuwi na sa Pilipinas si Teves upang harapin ang mga kaso hinggil sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyang pang individual noong Marso 2023. Kaugnay nito, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang DILG noong Abril 2023 na pangunahan ng task force upang matutukan ang peace and order sa Negros Island matapos masawi si Degamo sa naganap na Pamplona Massacre. Samantala, pahayag ng DILG, naganap umano ang pagpapauwi kay Teves sa tulong din ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs upang matiyak ang legal na proseso nito. Dagdag pa rito na pagpasyahan ng pamahalaan ng Timor-Leste ang pagpapadeport kay Teves dahil itinuturing nila itong disruptive factor sa relasyon nila sa Pilipinas. Sa ibang balita, pinagpaplanuhan na ng Department of Transportation o DOTR na magdagdag ng 3 tren pa sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 upang makatulong at mapalakas pa ang serbisyo nito lalo sa gitna ng napipintong rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, may pakikipag-ugnayan na umanong nagaganap sa pagitan ng DOTR at Sumitomo Corporation sa Japan upang maisakatuparan ang pagdagdag ng tren habang tiniyak naman niyang hindi makukompormiso ang kaligtasan ng sistema.
Extended na kamakailan ang oras ng operasyon ng MRT3 at ipinapatupad na rin ang cashless transactions sa pagbili ng tiket, maging sa single journey na ayon kay Dizon ay nakatulong sa pagpapaiksi ng mahabang pila. Pinaghahandaan din di umano ng DOTR ang sistema na kung saan hindi na kailangang pumila upang bumili ng tiket at direkta nang makapagbabayad sa pamamagitan lamang ng smartphone. Ito ay inaasahang masimulan sa darating na Hulyo. Sana nga, para mabilis. Kaugnay nito, inaasahan namang magiging sentro ng transportation ng MRT3 at EDSA Busway sa pagsisimula ng 2 taong rehabilitasyon ng EDSA. Samantala, ang mga hakbang na ito umano ay bahagi rin ng mga plano ng Pangulo sa pagpapaginhawa ng biyahe sa Metro Manila maging sa ibang lugar. Sa ibang balita, niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang lalawigan ng Quezon kamakailan ayon sa Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naunang naiulat ng PHIVOLCS na ito ay magnitude 5.1, ngunit ibinaba rin ang nasabing ulat matapos ang ilang sandali. Ayon sa state seismologist, ang epicenter umano ay nasa General Nakar, Quezon na may lalim na 10 kilometro. Maituturing umanong tectonic ang pinagmulan ng nasabing lindol dahilan ng paggalaw ng lupa sa bahagi ng fault line. Bagamat walang naitalang pinsala o aftershock, maaari pa rin itong maganap babala ng PHIVOLCS. Samantala, naramdaman din sa ilang bahagi ng Metro Manila at iba't ibang bahagi ng Luzon ang nasabing lindol. Sa ibang balita, tumaas ang bilang ng paglabag sa batas trapiko ng mahigit 858 sa ika-4 na araw magmula noong sinimula ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Batay sa ulat, mas mataas umano ito sa naitalang 797 na bilang ng paglabag sa batas trapiko noong ika-3 araw naman ng implementasyon ng NCAP. Bagamat tumaas ito sa ika-4 na araw, mas mababa naman umano ito sa naitalang 1,112 noong unang araw at 952 naman sa ikalawang araw. Samantala, ayon sa MMDA, ang karamihan umano ng naitalang paglabag sa batas trapiko sa ilalim ng NCAP ay kadalasang dahilan ng hindi pagtingin sa traffic signs, paglabag sa bus lanes, at illegal loading and unloading. Kaugnay nito, nilinaw naman ng ahensya na ang lahat ng recorded violations ay mano-manong tinitingnan at pinanonood, kaya't ang mga maling tala ng paglabag ay invalidated. Dagdag pa rito, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng 24/7 ng NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, gaya ng EDSA, Commonwealth Avenue, Rojas Boulevard, Taft Avenue at Aurora Boulevard. Alam nyo, hangad ho natin na sana napag-isipan ng mabuti itong NCAP. Pangambahon ng ating mga kababayan na baka ho hindi makatarungan ang pamamaraan ng paghuli. Sapagkat may mga kritiko ho na rin sabi na ito ho ay band-aid solution. Kaya naman kung gusto naman ho siguro natin ng solusyon, nawa ay yung pangmatagalan. May mga nakikita rin ho tayo sa ibang mga ulat na ang mga Pilipino na para makaiwas sa NCAP ay may kani-kanya na ring diskarte. May yung iba, tinatakpan ng karton yung mga plate number nila. Meron ding masking tape ang pinantatakip. Meron ding face mask ang pinantatakip. Kakaibang mga creativity, lumalabas ang creativity ng Pinoy dahil lang para hindi mahuli. Pero ika nga, kung may mabuting maidudulot naman itong implementasyon ng NCAP, ito ay yung takot sa batas o di kaya ay paggalang sa batas, sapagkat ito ho'y patunay
na may buhay na panuntunang umiiral sa atin hong lansangan. Yun ho naman ang maganda. Sa ibang balita, ginawang motel ang isang imbornal sa kanto ng V.A. Rufino at Adelantado Street sa Makati ng ilang tambay. Ito rin umano ang nagsisilbing drug den ng mga nagdodroga sa lugar. Nag-viral kamakailan ang nasabing imbornal ng makuhaan ng larawan ang isang babaeng mahaba ang buhok na lumabas mula rito na ikinagulat ng mga motorista. Iniimbestigahan naman ng Makati City Police ang mga tambay sa imbornal at ang posibilidad na lungga ito ng mga nagdodroga. Sa isang inspeksyon na isinagawa sa drainage, natagpuan ng mga maliliit na pliers, sira-sirang mga wire, maruruming tela at bag. Samantala, nahanap ng Department of Social Welfare o DSWD ang nag-viral na babae na bibigyan ng ahensya ng 80,000 pesos na tulong pinansyal bilang puhunan sa inaasam nitong maitayong sari-sari store. Pero inyo ho, pumasok lang sa kanal, nakalabas, napicturan. Ngayon may 80,000 pesos na. Pambihira. Ang buhay nga naman ika nga unexpected. Ayon sa ginawang assessment ng DSWD, ang nasabing babae ay hindi talaga taong lansangan, dating nangungupahan at may kakayahang magbukas ng hanap buhay. Dagdag pa rito, nakikipagtulungan ng nasabing babae sa ahensya upang matulungan pa ang ibang homeless sa lugar. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang proyektong Oplan Pag-abot ng DSWD na layuning abutin at tulungan ang mga homeless sa Metro Manila. Sa ibang balita, timbog ang dalawang lalaki matapos mamataang nasa manhole sa Barangay Pasong Tamo, Visayas Avenue sa Quezon City dahil hinihinalang nagnanakaw umano ng kable. Tumambad ang dalawang lalaking nagnanakaw ng kable nang tanggalin ng mga taga-barangay ang takip ng manhole. Agad na rumisponde ang barangay matapos magsumbong ang security guard na nakapansing gumagalaw-galaw umano ang takip ng nasabing manhole. Ayon sa ulat, tinulungan po umano itong makalabas ngunit nagpupumiglas pa ang mga ito habang inaaresto. Nadiskubre ang pakay ng mga sospek nang gumamit ng hagdan ang mga otoridad upang maingat na makababa sa manhole. Pinaliguan pa umano ito ng mga tanod ng makalabas dahil balot sa putikan. Siyempre, mabaho yun, ano? Samantala, 19 na metro ng cable wire ang tinangkang kuhain ng mga sospek na tinatayang nagkakahalaga ng 117,000 pesos habang nakuha naman sa loob ng manhole ang isang lagari at bakal na kadena. Sa ngayon na i-turn over na sa Holy Spirit Police Station ang dalawang sospek na humaharap sa reklamong theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Sa ibang balita, inaalam na ng Philippine Statistics Authority o PSA at National Bureau of Investigation o NBI kung tunay ngang lagda nila Representative-elect Chel Jokno at aktres na si Marian Rivera ang nasa ilang dokumento ng disbursement kaugnay ng confidential at intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, humingi sila ng tulong sa PSA at NBI upang maberipika matapos kumalat sa social media ang ilang ulat hinggil sa pagkakasangkot ng dalawang personalidad sa usapin. Paliwanag ni Adjong, may nakalagay umanong Chel Jokno sa mga dokumento bilang intelligence informant kaya't mahalagang matukoy kung kapangalan lang ito o yaong kilalang personalidad. Dagdag pa niya, hindi lahat ng acknowledgement receipts ay nasuri at naisama sa investigasyon ng House Committee on Good Government
and public accountability hinggil sa paggamit ng confidential funds. May mga natuklasan din umanong pagkakaiba-iba sa mga lagda ng parehong pangalan, kaya't questionable ang integridad ng dokumento. Bukod sa verifikasyon ng pagkakakilanlan, hiling din ng Kamara sa NBI na magsagawa ng forensic examination sa mga lagda upang mapatunayan kung ito ay mula sa iisang tao. Samantala, aminado naman si Adyong na hindi pa muling nasusuri ang mga dokumentong may pangalan nila Diokno at Rivera, bagamat kahina-hinala ang pagsulpot ng dalawang pangalan. Dagdag pa rito, hinggil naman kay Marian Rivera, ayon kay Adyong, maaaring mula ito umano sa ibang tao dahil karaniwan naman ang kombinasyon ng pangalang Marian at Rivera. Sa ibang balita, itinalaga na bilang bagong hepe ng Philippine National Police o PNP si Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Sa unang linggo naman ng Hunyo, nakatakda ang pagre-retiro ni outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na siyang papalitan ni Torre. Si Torre di umano ang siyang nanguna sa pagpapatupad ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahilan ika ng kasong Crimes Against Humanity mula sa International Criminal Court o ICC kamakailan. Bago naman maging hepe ng CIDG, naging hepe rin si Torre ng Davao Regional Police na siyang nanguna sa operasyon laban kay Pastor Kibuloy noong nakaraang taon. Kaugnay nito, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi umano niya masasabi kung ang pagkakatalaga kay Torre bilang PNP Chief ay dahilan ng pagkakaaresto kay Duterte. Samantala, tiniyak naman ni Bersamin na performance pa rin ang natatanging basihan ng Pangulo sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal ng gobyerno. Sana nga ho, performance pa rin ang, ang batayan. Questionable nga rin naman ho talaga yung timing. Hindi ho natin malaman kung nagpapasikat to o hindi. Pero malinaw ay yung timing matapos matapos mag-aresto sa dalawang magkasunod na paghuli sa malalaking tao ng dalawang magkasunod na taon. Una, Davao Regional Police kay Pastor Kibuloy. Tapos kamakailan ay yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaganda ho ng timing. Pero ayan, at yan ho ang naging kabuuan ng ating mga balita. Muli balikan natin ang mga balita sa ating mga headlines. Hawak na valid passport ni Harry Roque, isa lang umano ayon sa DFA. Mandatory face mask dahil sa MPOX, ipinatutupad na sa Davao. Pagpapauwi kay Teves, patunay ng pagtugi sa hustisya ayon sa DILG. 3 tren sa MRT3, planong idagdag ng DOTR. Magnitude 4.6 na lindol sa Quezon, naramdaman sa Metro Manila. Traffic violations, tumaas ang bilang dahil sa NCAP. Viral na imbornal sa Makati, binansagang drainage motel. 2 lalaking nagnanakaw ng kable sa loob ng manhole, timbog. Chel Diokno at Marian Rivera may lagda sa dokumento kaugnay ng nasabing confidential funds. At General Nicolas Torre, bagong PNP chief na. Muli, yan ho ang naging kabuuan ng ating mga balita sa loob ng isang linggong nakalipas. Mga balitang atin hong sinubaybayan, tinutukan at hindi pinalagpas na hatid ng Millennial Online TV News and Updates. Antabayanan ho ninyo ang ating mga balita dito lamang sa atin hong palatuntunan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula dito sa Millennial Online TV News Center, Valenzuela.
Ako po ang lingkod, Gazi Sarip. Magandang gabi ulit at hanggang sa susunod na balitaan, dito lamang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Gazi Sarip, ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos, sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosello dito na sa New Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Binaiting, binalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.